Pumasok po ako sa sa bayan ng Buena Vista, Quezon. Sabi nga, nagpasama lang po ako sa sandatahang unit pang propaganda nung araw. Tapos nung mga huling bahagi po, naging member po ako ng Kumiting Distrito at umabot po ako ng hanggang antas ng Kumiting Larangan na partikular sa South Quezon Command. Subalit sabi nga po yun, sa loob ng 6 na taon ko doon, maiksing bahagi na ikinilos ko nung mapunta ako sa Kumiting Distrito dahil dahil nagbaba na kami nung panahong yun. Ang partikular na kinilusan ko po, Quezon lang talaga. Sa pagitan po ng Pagbilao hanggang Bundok Peninsula, hindi na po ako nakakilos sa parte ng Laguna at parte ng Batangas. Hanggang Quezon lang po talaga ako. Sa kalahating bahagi pa po yun. Hindi namin sakop ang May Infanta. Kung hindi mula sa Pagbilao, yung papunta lang po ng Ginyangan, Quezon, hanggang Bundok Peninsula, Katanawan at San Francisco, Quezon. Sinasabi po nilang pagsuporta, pagtulong sa sambayan ng Pilipino. Ano po naman kanilang ginagawa? Ang pagpapasabog po ng mga kalsada, pagpapasabog ng mga cell site. Kung tutuusin po, hindi military ang kanilang inaalisan ng karapatan o hindi para sa military yung kanila sinasabing piniperwisyo. Sabi nga po, ang ating mga kalsada ay para sa mamamayan, ang ating pong cell site ay pinakikinabangan ng taong bayan na sa halagang piso. Ang impormasyon mo ay makakarating sa iyong kamag-anak sa malayong lugar na hindi ka nagagastos ng malaki. Ay kung sakaling pasabugin po nila, sino po ngayon ang apektado? Hindi po yung sundalo, kung hindi ang buong sambayan ng Pilipino. Sa ganung kalagayan po, may makikita po ba tayo na ang sinasabi ng NPA na ang tagumpay nila ay para sa taong bayan? At ang sinasabi po nila na magkakaroon ng pagkakapantay-pantay, totoo po, natupad na yun mga kasama, mga kababayan. Natupad po ang sinasabi lang magkakaroon ng pagkakapantay-pantay, pero ito po sa paraang pag kayo ay namatay, pantay-pantay po yung ating paa sa hukay. Ito po ginagamit ng NPA ating mga politiko. Sa panahon po ng eleksyon, hinahangad lang po nila ang pera ng ating mga kandidato. Pero sa kabila po ng lahat, hindi po sila naniniwala na mababago ang kasalukuyang sistema ng lipunan sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga bagong inihahalal na mga pangulo dito. Ang panindigan po nila ay boycott. Ang kanila lang pong sinakasangkapan dyan, ang kanilang pangunahing gusto ay magkaroon lang po sila ng pera. Pero sa totoo, hindi po sila lumalok sa eleksyon. Hanggat po may nakaupo sa kapangyarihang pampolitika na magbibigay ng pera, ang ating pong revolusyon ay manatiling malakas dahil po may pinagkukunan sila ng mga suportang material at pinansyal. Kaya nga po ang aming panawagan, hindi po namin kinikalaban yung ating mga party list. Ang gusto lang po natin mangyari doon, kumandidato sila ng tama at naaayon talaga sa kapakanan ng bayan. Hindi yung pera ng bayan na kinukuha nila sa buwis ng mamamayan ay isusuporta lamang sa nagpapabagsak din ng ating gobyerno. Kaya sabi nga po, nananawagan kami sa ating mga kababayan na kilala nyo naman na kung sino ang mga party list na sumusuporta sa kilusan. Dapat lang po natin sa susunod na eleksyon, tingnan natin kung sino nga ang tunay na makabayan at tunay na tatangkilik sa kapakanan ng bayan at hindi maglilingkod sa Partido Komunista. At yung perang isinusuporta ng mga kandidato, wag po nating katakutan sila kasi sabi na lagi nila, hindi ka makakapangampanya dito. Kapag yung hindi ka nagbigay ng, anong tawag niya, PTC campaign, di po ba? Mayroon po ng mamamayan sa ating lipunan. Kung sino pong dumating sa ating kapaligiran at makitang ganito, magsabi ng kanilang programa, at sa gitna ng aming kahirapan, madali po kaming napapaniwala dahil akala po namin, ito na po yung tanging tagapagligtas namin. Dahil sinasabi po ng Bagong Bayan, na ang kalagayan daw po ng lipunan ng Pilipino, sabi po nila mayaman ang Pilipinas, pero bakit naghihirap ang sambayan ng Pilipino? Sabi po nung iba, mga tamad ang mga Pilipino. Sabi po ng NPA nun, walang tamad na Pilipino. Meron nga diyang masipag, mayroong magnanakaw. Masipag pa rin yun kasi masipag lang silang magnakaw. Sa ganong kalagayan po, ipinakita nila sa amin na, ipinakilala ng hukbo, na ang revolusyon, ang tanging solusyon sa fundamental na problema ng sambayan ng Pilipino. Kami po ang Bagong Bayan na maglilingkod at magliligtas sa sambayan ng Pilipino. Pero pag dumating po kami sa inyong mga bahay, ano po bang aming ginagawa? Kasama pwede po bang makikain? Kasama pwede po bang makahingi ng damit? Kasama pwede po bang mahingi yung gamit mong ganito? Kung ang NPA po ay para sa sambayan ng Pilipino at tagapagligtas ng mamamayan, dapat po kami na dumadating sa inyong mga tahanan ay may dala kaming bigas para hindi na po kami manghingi sa taong bayan. Dahil nakikita po namin sa halip na isasain nyo ng 1 linggo, pag dumating po kami sa inyong mga tahanan, 1 araw lang po mangungutang ka pa para kami inyong mapakain. Ngayon, paano po natin makakamit ang sinasabing tagumpay ng revolusyon? Ito po ay nakabatay sa pagsuporta ng sambayanan. Kung kaya kinakailangan nilang buuhin ang mga grupo, ang 3 sektor na ito,
Para sa ganun, ito ang tutugon sa programa ng Partido Komunista. Naniniwala din po ang komunista na hindi sila magtatagumpay sa pamamagitan lang ng bunganga ng baril. Nang dumating po ang revolusyonaryong kilusan, sinabi po ng Bagong Hukbong Bayan na kami ang tutugon sa kahirapan ng sambayan ng Pilipino. Sa panahon ng tagumpay, magkakaroon ng pagkakapantay-pantay ang mga tao at ang walang lupa ay magkakaroon ng lupa. Actually po, sa layunin po ng revolusyonaryong kilusan, iisa lang naman po ang layunin nito sa buong bansa. At sabi nga po, nakabatay lamang po sa kalagayan ng mga barangay kung ano ang problema nito, doon po tinutugunan ng Bagong Hukbong Bayan ang gagawin nilang programa sang-ayon sa problema ng ating mga barangay. Pilit pong isiniksik sa isipan namin na huwag kumilala sa Diyos dahil ang taong takot sa Diyos, ito po ay takot pumatay ng kapwa-tao. Kaya sa sinasabi po nilang mga pagpatay, suriin po natin kung sa ating mga bayan ba o sa ating mga nasasakupan ng mga batalyon, may nakita na kayo minasakir ng ating kasundaluhan. Hindi po ba wala? Pero sa NPA po, sa dinami-dami ng kanilang pinatay, kahit minsan, wala silang inamin na sila ang may kagagawa nito. Po nung una, naniniwala po ako nung sa umpisa pa lang na ang aming pinagkukunan ng suportang material pinansyal ay mula sa mahirap na taong bayan. Kasi nga po sabi ng kilusan nun, pag tayo lumapit sa mayaman, hindi naman na nila hangad pang magrevolusyon dahil mayaman na sila. Kaya ang pangunahin po namin target noon, kung lahat po ng mga barangay ay may magrupo na, halimbawa sa isang barangay organisado namin ay 200, ibig sabihin po, sa loob ng isang buwan, may permanente na kaming makukuha dun. Kung magkano itinakda naming butaw, permanente na yun ang aming makukuha sa barangay na yon. Pangalawa po, sa mga regular at irregular na alyado. Tulad po ng mga mayamang magsasaka, mga Panginoong may lupa, nagmamayari ng may mga ari-arian sa mga barangay, at ang pinakamalaki pong napagkukunan ay ating mga politiko. Sabi ko nga po doon sa nakausap kong mayor at yung po ininong ko din, sabi ko, Ninong, ba't kinakailangan nyo po pong magbigay ng suporta sa kilusan para lang kayo makapangampanya sa ating barangay? Na meron silang pang matagalang mapagkukunan ng buwis, bukod pa po sa hinihingi nilang butaw sa sambayan ng Pilipino. Sabi rin po nila sa mga organisadong lugar, kasama wag na kayo magbuwis sa pamahalaan. Dahil ang buwis nyong ibibigay sa pamahalaan ay hindi, ang gagawin lang po nila ay ipagpapasweldo sa nakaupo sa kapangyarihan na wala daw pong ginawa kundi magpalaki ng tiyan. Pero suriin po natin mga kababayan, ang buwis po natin sa pamahalaan sa anyo lang ng sedula na kung tubusin mo ay isang beses lang sa loob ng isang taon. Ang pagbubuwis mo sa lupa na nakadepende pa sa luwang at laki nito